Nakakahiya ka, hindi mo ba alam na tinatawag ka ng lahat bilang nakikitira kong asawa? Nag-blush dito si Lily, pero dali-dali rin siyang humingi ng pasensya. Matapos nito, pasensya na, hindi ito ang ibig kong sabihin. Hindi naman nagpa-apekto rito si Daryl. Walang problema, wala rin naman akong pakialam sa sinasabi ng iba sa akin. Ikaw din ang asawa ko kaya sa mga sasabihin mo lang ako maapektuhan. Umiti si Lily at agad na hinila si Daryl para mag-shopping. Gustong-gusto na niyang bilhan si Daryl ng isang magarang suit. Pero sa 3 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, nasanay na si Daryl sa pagsusuot ng mga mumurahin at hindi branded na mga damit. Napakakomportable ng kanyang nararamdaman sa pagsusuot ng mga ito. Kaya matapos ang mahabang pakikipagnegosasyon, bumili si Daryl ang 2 set ng mga branded ng damit pang-alis. Magbabayad di asana si Daryl sa cashier matapos isukat ang mga damit ng pigilan. Siya ni Lily. Hindi pa kita nabibilhan ng kahit na ano sa 3 taon nating pagsasama. Hayaan mong ako ang magbayad nito para sa iyo. Hindi ba't gusto mong ibili rin kita ng mga damit kanina? Ngiti ni Lily. Naantig ang puso ni Daryl sa mga sinabing ito ni Lily. Hindi na niya ito pinigilan. At hinayaang bayaran ni Lily ang bill. Kinabukasan, nagpadala ang pamilya Hawk ng mga sasakyan para sunduin ang pamilya. Kilalang-kilala ang pamilya Hawk sa Donghai City. Nagpadala ang mga ito ng higit sa 10 mga business class Mercedes para sunduin ang pamilya. Malinis na. Pumarada ang mga ito sa tabi ng kalsada na nagbigay ng napakaglamorosong tanawin. Napakaganda ng naging itsura ni Lily sa fitted niyang asul na jeans, puting blouse, at stilettos. Napaka-attractive din ng mahaba niyang mga legs kaya hindi napigilan ng driver na tingnan ang mga ito habang sumasakay si Lily sa sasakyan. Matapos ang ilang oras, nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon, ang Dragon Racing Lake. Kilala ang Dragon Racing Lake bilang Gallery 20 na isang pribadong tourist spot na may napakagandang tanawin. At dahil isa itong private property, hindi pinapayagan ang publiko na makapasok dito. Pero sa totoo lang, hindi ito isang lawa kundi isang lugar sa tabi ng dagat. Tanging mga mayayaman at kilalang tao lang ang maaaring magbakasyon dito para umupo sa beach at magsunbathing sa ilalim ng naglalakihang mga paing. Napaka-relaxing nito para sa kanila. Naroroon na ang ibang mga pamilya nang makarating sila sa reception area. Ipinadala ng karamihan ng mga pamilya ang mga nakababata nilang miyembro sa outing. Ang mga nakababatang miyembro kasi ang susunod na mamamahala sa kani-kanilang mga pamilya. Kaya mas maigi nang i-expose sila sa ganitong mga okasyon habang bata pa ang mga ito. Nang makarating sina Daryl, nakita nila ang isang grupo ng mga taong nakaupo sa ilalim ng isang kubo, masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga ito. Makikita rin ang ilang mga pamilyar na mukha sa mga ito. Ito ay sina William at Elsa Dia mula sa pamilya Lindon at Sailor mula sa pamilya White. Napatigil ang mga ito sa kanilang kwentuhan para batiin sina Daryl at Lilinang. Makita nilang papalapit ang mga ito. Hindi maiwasang mapatitig ng ilang mga lalaki kay Lily. Napakaganda kasi talaga ni Lily na parang isang diyosa. Walang kaduda-duda na napaka-attractive at elegante ng itsura ni Lily noong araw na iyon. Kahit na hindi isang nangungunang pamilya ang pamilya Lindon, nagkaroon pa rin ito ng nagagandahang mga miyembro. Sina Elsa at Lily ay may kanya-kanyang uri ng kagandahan. Agad na nagpakita si William ng isang nanlalamig na ngiti. Kahit mas mataas na ang katayuan ngayon ni Lily sa kanilang pamilya, nararamdaman pa rin niya na walang kwenta si Daryl at isa pa ring nakikitira nilang manugang. Napuno ng sarcasm ang unang mga sinabi niya rito. Napakagwapo mo ngayon, Daryl. Saang stall mo na naman ba nabili ang mga damit na iyan? Siya alang ang mag-isang tumawa sa mga sinabi niyang iyon. Kahit na alam ni William na magaling sa pakikipaglaban si Daryl, alam niya rin na hindi ito makikipagaway sa ganitong klase ng mga okasyon, kaya nagpatuloy lang siya sa panunukso kay Daryl. Siya ba ang nakikitiran yung manugang na ikinukwento mo sa amin kanina?
William, parang hindi siguro. Paano magagawa ng isang nakikitirang manugang na makasama sa ganitong klase ng mga outing? Dito na nagtatakang tumingin ang lahat kay William. Tumawa ng malakas si William at sinabing, naririto siya dahil sa asawa niyang si Lily. Wala siyang kahit na anong importansya sa okasyong ito. Agad na napatawa ang lahat matapos marinig ang mga sinabi ni William. Nagbigay din si Daryl ng isang nanlalamig na tawa at agad silang hindi pinansin. Nangako siya sa kanyang asawa na hindi siya gagawa ng eksena sa okasyong ito. Hindi na nakapagpigil pa rito si Lily at nanlalamig na sinabing nagsasaya tayo. Lahat dito, William, kaya ano ang gusto mong iparating sa mga sinabi mong iyan? Hindi na rin nakapagpigil sa kanyang sarili si Elsa. Sumimangot siya at sinabing, tumigil ka na nga sa pagsasalita, William. Tandaan mo na nagmula tayo sa iisang pamilya. Hindi rito natuwa si William pero mas pinili na lang nitong maglakad palayo sa kanila. Sa mga sandaling ito, isang binata na nakasuot ng isang suit na may disenyo checkered ang nakangiting lumapit sa kanila. Inabot niya ang kanyang kamay kay Lily at sinabing, kumusta ka na, Juneth Lily Lindon? Ako nga pala si Justin Quinn. Ang ikalawang anak ng pamilya Quinn. Matagal na akong humahanga sa inyo, Juneth Lily. Kaya isang karangalan para sa aking makausap ka ngayong araw. Mahahalatang nagpapa-impress ang binatang ito kay Lily. Halos hindi na napigilan ng umiinom na si Daryl ang kanyang sarili nang marinig ang mga sinabi ni Justin. Nakakatawa naman ang pangalan ng isang ito. Justin Quinn. Sino ba ang nagbigay sa kanya ng pangalan? Anong naman ang tinatawa-tawa mo riyan? Agad na uminit dito ang ulo ni Justin. Itinuro niya si Daryl at agad na sumigaw. Alam niya na isa lang nakikitirang manugang si Daryl. Kaya paano magagawang magpakasal ng Diyos ang si Lily sa isang walang kwentang lalaki na kagaya nito? Kahit na peke pa ang kanilang kasal, masyado pa rin itong unfair. Sobrang nagselo sa naisip niyang ito si Justin kaya agad niyang ibinuntong ang lahat kay Daryl at sinabing subukan mong tumawa ulit, sisiguraduhin kong mapupunit iyang bibig mo. Ano bang nakakatawa ha? Wala lang, napakasarap lang kasi pakinggan ang pangalan mo. Sabi ni Daryl. Dito na nagsimulang i-pronounce ng mga taong nasa kanilang paligid ang pangalan ni Justin matapos marinig ang mga sinabing ito ni Daryl. Justin Quinn, Justin Quinn. Nakakatawa nga ito. Hindi na mapigilan pa ni Justin ang kanyang galit matapos marinig ang tawag ng mga tao sa kanyang paligid. Susugod na sana ito kay Daryl nang pigilan siya ni Lily. Mahinhin itong sinabi na, naririto tayo para magsaya at maglaro din ni White. Hindi. Mo kailangang seryosohin ang mga bagay-bagay. Sige, tama ang mga sinabi ng Diyosa. Agad na kinontro ni Justin ang kanyang emosyon, inabot niya ang kanyang kamay kay Lily para makipagkamaihabang. Sinasabing ki aming Diyosa, isang karangalan ang makausap ka sa pagkakataong ito. Matagal na akong humahanga sa iyong angking kagandahan. Napangiti rito si Daryl. Halos gumawa na siya ng eksena ng matawa ang mga tao. Sa kanilang paligid matapos banggitin ang pangalan ni Justin pero agad na nagbago ang kanyang itsura nang subukan nitong makipag-usap sa kanyang asawa. Dahan-dahang nakipagkamay si Lily kay Justin at agad na umatras papunta sa likuran ni Daryl habang pinapanatili ang elegante niyang itsura. Nagawa na niya ang kanyang part nang makipagkamay siya kay Justin. Pero kahit na nagmukhang magalang sa kanyang pananalita si Justin, hindi pa rin siya naging komportable sa kakaibang pagtitig nito sa kanyang katawan. Nakaramdam ng awkwardness si Justin nang hilahin ni Lily ang kanyang kamay. Dito, nabiglang napatingin si Justin da kabilang bahagi ng hall at mas lalong na-attract sa kanyang nakita. Hindi lang si Justin dahil maging ang ibang tao sa paligid ay napatingin at namangha sa kanilang nakita. Hindi kalayuan, makikita ang imahe ng dalawang mga babaeng may nagagandahang mga katawan na bumababa sa sasakyan. Sila ay walang iba kundi sina Megan at Yvonne. Halos magkasabay na nakarating ang dalawang ito kaya magkasabay silang naglakad papasok sa hall. Agad silang naging highlight ng okasyong ito sa mata ng lahat.
Ang isa sa mga Diyosa ay miyembro ng Donghai Police Department habang ang isa naman ay ang napakagandang anak ng pamilya Yao. Nakasuot si Megan ng isang napakasikip na dress na nagpakita sa perpektong ihi na hugis ng kanyang katawan. Tinitigan ng bawat isang lalaki sa loob ng hall ang kanyang katawan. Habang si Yvonne naman ay nakasuot ng isang mahaba at kulay purple na dress. Nagmukha siyang attractive at elegante sa suot niyang ito. Nagbigay sigla ang kanilang mga itsura sa buong hall. Single pa rin hanggang ngayon si Yvonne at marami ring mga manliligaw mula sa iba't ibang mga pamilya. Bago pa man sila magpunta sa okasyong ito, nakagawa na ang bawat isang manliligaw nito ng plano kung paano ma-impress si Yvonne sa gaganaping outing ng kanilang mga pamilya. Sa mga sandaling ito, naglakad si Yvonne palapit kay Daryl. Masyado kayong maaga, nakangiting sinabi ni Yvonne. Pero nakaramdam ng pagkadismaya sa kanyang loob si Yvonne matapos makitang katabi ni Daryl ang asawa nitong si Lily. Lumapit din sa kanila ang nakastiletos na si Megan, ngumiti siya kay Daryl at sinabing, naririto ka rin pala muntikong kapatid. Sa mga taong kabilang sa itaas na bahagi ng lipuan, taon-taon ginaganap ang ganitong klase ng mga okasyon. Pero hindi pa nagagawang maka-attend ni Daryl sa mga ganitong okasyon noon. Kaya hindi inasahan ni Megan na makakadalo si Daryl sa taunan nilang outing ngayong taon. Munti mong kapatid, kailan mo pa ako naging nakababatang kapatid? Isip ng nakangiting si Daryl. Agad ding naging awkward ang itsura ng lahat. Ano ang nangyayari? Kailan pa siya naging ganito ka-close ni na Yvonne at Megan? Napuno ng selos ang mga mata ng mga nanliligaw kay Yvonne. Maging ang mukha ni Kent ay bumagsak sa kanyang nakita. Napahiya siya nang makita ang kanyang fiancé na maging ganito kalapit kay Daryl. Nagsalita si Kent habang inaalala ang nangyari sa kanila tatlo noon ni na Daryl. Megan, si dear, hindi ka na dapat magulat kung bakit sumama sa outing ngayong taon. Si Daryl. Nandito lang siya dahil nakasandal na siya ngayon sa katayuan ng kanyang asawa sa kanilang pamilya. Iniisip mo bang dahil ito sa kung sino siya? Napuno ng sarcasm ang mga sinabi niyang ito. Haha. Agad na napuno ng tawa ang lahat habang sumsentro muli sa mata ng lahat si Daryl. Kent, naririto tayo para magsaya. Huwag ka sanang umasal ng ganyan, hindi na. Naiwasan pa ni Megan na sabihan ang kanyang fiancé. Dahil sa ginawang pagligtas ni Daryl sa isang maliit na batang babae mula sa mga magnanakaw, dapat lang siyang parangalan. At para sa ginawa niyang pagsalo sa bala. Para protektahan ang isang hindi niya kaano-anong babae, dapat siyang irespeto ng lahat. Paano nilang nagagawang pagtawanan ang ganitong klase ng tao? Bakit ka naman kumakampi sa kanya, Megan? Naiinis na sinabi ni Kent. Tumitig sa kanya si Megan, ayoko lang masira ang mood ng okasyong ito ng dahil lang dito. Kaya kung hindi ka pa rin titigil, wag mo na akong isasama sa mga outing na pupuntahan mo. Sige, walang problema. Papakinggan ko ang mga sinabi mo, agad na sumagot ang nakangiting si Kent. Habang sumasagot kay Megan, napuno pa rin ng galit ang mukha ni Kent nang tumingin ito kay Daryl. Ang kapal naman ng nakikitirang manugang na itong dumalo sa aming outing. Sisiguraduhin kong ikaw mismo ang magpapahiya sa iyong sarili mamaya. Isip ni Kent. Hello sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong paghihintay. Umabante si Edward. How at nagsalita sa mikropono. Si Edward ang ama ni Ken, ang tumatayong pinuno ng pamilya Hawk na siya ring nag-organize sa outing na ito. Naglakad siya palapit sa mga tao, tumingin sa paligid, inayos ang kanyang lalamunan at sinabing naririto ngayon ang mga nakababatang miyembro ng ating mga pamilya. Alam ko namang alam nyo ng lahat ang ating rules sa mga outing na kagaya nito kaya hindi ko na ito ulitin pa. Pero gusto ko ring ipaalala na palagi kayong mag-iingat sa lahat ng inyong gagawin. Ulitin ko, kayo ang may hawak sa sarili ninyong kaligtasan. Agad na nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Edward, narito tayo ngayon sa Dragon Racing Lake. Isa itong lugar sa tabing dagat na punong-puno ng mga isda. Naghanda
Kami ng napakaraming mga fishing rods para sa inyong lahat. Nakadepende ang ating hapunan sa mga isda na inyong mahuhuli. Agad na natawa ang lahat matapos marinig ang mga sinabing ito ni Edward. Kabilang ang bawat isa sa mga ito sa mga taong nasa itaas na bahagi ng lipunan kaya hindi magiging problema ang panghuli ng isda para sa kanila. Siguradong magiging masarap ang kanilang hapunan sa sandaling ihawid na nila ang mga sariwang isda na kanilang mahuhuli mamaya. Masayang kumuha ang lahat ng kani-kanilang mga fishing rods bago magpunta sa tabi ng dagat. Habang humihiga naman ang nagagandahang mga binibini para mag-sunbathing. Hindi nila kinalimutan ang purpose ng outing na ito na magkaroon ng bagong mga kaibigan kaya minabuti ng ilang simulan na ang pakikipagpalitan ng mga business card habang umiinom ng mga hawak nilang wine glass. Hindi syempre mawawala rito ang mga taong hindi makapagpigil sa kanilang sarili na tuksuhin si Daryl. Ang mga taong kagaya ni na William, Kent at iba pa. Kahit na saan magpunta ang mga ito, agad silang nakakahanap ng dahilan para laitin si Daryl. Kalmado namang kumilos si Daryl na para bang walang pakialam sa mga sinasabi ng mga ito habang nagliliyab na sa galit ang kanyang puso. Ano ba ang problema ng mga taong ito? Lalo na ni Kent, kasing pangit ng kanyang ugali ang kanyang pangalan. Kung mas nakilala pa niya noon si Kent, hindi na sana siya nangako kay Megan na iligtas ito sa kampo ng Grandmaster Heavencourt. Napagod na ang mga taong nangingisda sa tabing dagat. Ilang isda ba ang kanilang kailangan para pakainin ang ilang daang tao na dumali sa okasyong ito? Hindi. Nagtagal ay sumuko na ang mga anak ng mayayamang pamilya sa pangingisda at nagsibalik sa kani-kanilang mga kubo. Mas pipiliin pa nilang magutom kaysa magpakapagod sa tabing dagat. Napakaganda ng makikitang tanawin ng kahit na sinong titingin sa kani-kanilang mga paligid. Ito ay dahil na rin sa isang maliit na islang hindi kalayuan sa pampang na kanilang kinatatayuan. Nakakapaso sa init ang panahon habang matatanaw naman ang ilalim ng dagat sa sobrang linaw nito. Marami sa mga lalaki ang hindi na nakapagpigil sa kanilang mga sarili at agad na sumisid sa dagat. Dito na nagyaya ang ilan sa mga ito. Masyado nang mainit, bakit hindi na lang tayo mag-swimming? Agad na naging interesado ang lahat ng marinig ito. Kasabay nito ang pagtingin ng ilang mga nasasabik na kalalakihan kay Megan at sa iba pang mga babae. Malapit na nilang makasama sa ilalim ng dagat ang mga Diyosang ito, sino bang hindi masasabik dito? Basang-basa na rin sa kani-kanilang mga pawis sina Lily, Megan at ang iba pang mga kababaihan. Naging interesado na rin sila sa pagligo sa dagat pero agad ding nagdalawang isip dito. Sila ay mga babaeng pinagtitinginan ng maraming tao kaya magiging awkward ang kanilang pagligo sa dagat. At higit sa lahat, hindi sila nagdala ng kani-kanilang mga swimsuit sa outing na ito. Sa mga sandaling ito, tumawa si Kent at sinabing hindi masaya kung lalangway lang tayo. Bakit hindi kaya tayo magkarera? Agad namang nagtanong ang naku-curious ditong si William. Anong klase naman ng karera ang gusto mo? Siyempre, isa itong kompetisyon sa pagitan ng ating mga pamilya. Ang bawat isang pamilya ay kakatawanan ng isang lalaki at isang babae, sabi ni Kent habang tumuturo sa islang nasa gitna ng lawa. Ang unang pamilya na makarating sa isla ang siyang tatanghaling panalo. Magaling! Nasabik ang lahat ng marinig ang ideyang ito ni Kent. Agad na umabante si Zaylor at nagdagdag na, hindi dapat mawawala ang pustahan dito. Dahil isa itong karera. Tumango rito si Kent at sinabing, hindi syempre mawawala ang pustahan dito. Kaya, linawin na natin ang mga rules ngayon pa lang. Tanging ang mananalo lamang ang makakakuha ng reward. Ang bawat isang pamilya na matatalo ay magbibigay ng $1 bilyon sa pamilyang mananalo. Ano? $1 bilyong? Barya na rin ba para sa kanila ang $1 bilyong? Kahit na ito ang nakasanayang mga aktibidad ng mga mayayaman, hindi magagawa ng ilan sa kanilang pumusta ng $1 bilyong. Hindi magiging tama na isugal nila ang buo nilang mga kayamanan para lang sa pustahang ito.
Napahinga na lang ng malalim ang ilang mga maliliit na pamilya. Gusto sana nilang sumali pero hindi nila nagawa dahil sa napakalaking pusta na kinakailangan ng kompetisyong ito. Tumawa si Kent matapos itong sabihin. Pinaplano na niyang i-pressure ang pamilya Lindon na sumali sa kompetisyong ito. At sa sandaling tumanggi ang mga ito, gagamitin niya na ang oportunidad na ito para ang mga Lindon sa mata ng lahat. Mula pagkabata ay marunong na siyang lumangoy kaya confident siya na manalo sa karerang ito. At sa sandaling sumali ang pamilya Lindon, siguradong matatalo ang mga ito at magbabayad ng $1 bilyong. At ang pagbabayad ng $1 bilyong ay siguradong isang malaking kawalan para sa pamilya Lindon. Dito na niya hahayaang maging utang na loob na lamang ng pamilya Lindon ang $1 bilyong nilang pusta kapalit ng pagluhod ni Daryl at Lily sa kanyang harapan. $1 bilyong, paano magagawang magdesisyon para rito ni William? Si Lily na ang pinuno ng pamilya Lindon. At kahit na para lang sa katuwaan ang kompetisyong ito, hindi pa rin biro ang $1 bilyong na pusta para makasali rito. At sa sandaling mawalan ng $1 bilyong ang pamilya Lindon tuluyan nang mawawasak ang kanilang pamilya. Hindi na nakapagsalita ang nakangiting si William sa mga sandalig ito. Tumawa si Kent at sinabing, hindi pala kaya ng pamilya Lindon na pumusta rito. Isa lang naman itong laro kaya ano ang dapat nakatakutan dito ng pamilya Lindon? Akala ko si Daryl lang na isang nakikitirang manugang ang nag-iisang duwag sa pamilya Lindon. Hindi ko naman inakala na kasing duwag niya pala ang buong pamilya Lindon. Maging si William ay isa rin palang duwag. Haha! Agad na nainis si William matapos marinig ang mga sinabing ito ni Kent. Bakit nga ba ayaw ng pamilya Lindon sa sumali rito? Paano siya magagawang maliitin ni Kent? Siya ang pinakamatandang apo ng pamilya Lindon. Nakaramdam ng matinding galit dito si William pero si Lily na ang leader ng kanilang pamilya. Kaya agad siyang humarap kay Lily at nagmakaawat. Lily, dapat tayong sumali sa kompetisyong ito para ipakita ang ating suporta ngayong si Kent na mismo ang nagimbita sa ating sumali. Ano sa tingin mo? Sa totoo lang, naiingit ang bawat isang miyembro ng pamilya Lindon kay Lily. Paano magagawa ang isang batang babae na kagaya ni Lily na mamuno sa kanilang pamilya? Sa sandaling matalo sila sa karerang ito, mawawalan ang pamilya Lindon ng $1 bilyong at si Lily lang ang siyang magiging responsible sa nangyaring ito. Kaya si Lily at Daryl ang nararapat na maging kinatawan ng kanilang pamilya sa karerang ito at sa sandaling matalo sila, agad siyang magrereklamo sa kanyang lola. At pipilitin si Lily na ibalik sa kanila ang kanyang kontrol sa mga negosyong hawak ng kanilang pamilya. Inisip ni William na isa itong napakagandang plano para sa kanya. Napakagat na lang sa kanyang labi si Lily matapos makita ang pagtingin sa kanya ng lahat at sinabing sige, sasali sa kompetisyong ito ang pamilya Lindon. Sa mga sandaling ito, hindi na niya matatanggihan pa ang imbitasyon kaya kinailangan na niyang isalba ang dignidad ng kanilang pamilya. Agad na nagpakita ng isang nanlalamig na ngiti si Kent matapos marinig ang pagsangayon ni Lily na sumali ang kanilang pamilya. At sa huli, ang mga kasaling pamilya sa kompetisyon ay ang pamilya Howe, pamilya Lindon, pamilya White, pamilya Quinn at pamilya Young. Magpapadala ang bawat isang pamilya ng isang lalaki at babaeng kinatawan na magbibigay sa kompetisyong ito ng 10 mga kalahok. Sa totoo lang, hindi interesado si Yvonne na sumali sa kompetisyong ito, pero masyadong nagpumilit ang nakababata niyang kapatid, kaya wala na siyang nagawa kundi sumangayon sa pagsali ng kanilang pamilya. At mahahalata rin na ang kinatawan ng pamilya Young ay walang iba kundi si Yvonne at ang nakababata niyang kapatid. Ang kinatawan naman ng pamilya Hawk ay sina Kent at Megan. Si Megan ang fiancé ni Kent, kaya itinuturing na rin siyang parte ng kanilang pamilya at wala ring kahit na sino ang umalma sa kanyang pagsali sa kompetisyon. Sina Daryl at Lily naman ang kakatawan sa pamilya Lindon. Para naman sa pamilya White, kakatawanan ito ni Zaylor at isang babaeng miyembro ng kanilang pamilya. At ang magiging kinatawan ng pamilya Quinn ay sina Justin at ang pinsan nitong si Charmaine.
Nasabik ang lahat ng ianunsyo ang listahan ng mga kalahok sa kompetisyon dahil kasali rito ang maraming mga nagagandahang babae mula sa iba't ibang mga pamilya. Sina Lily, Megan at Yvonne ay nagpakita ng kani-kanilang mga kagandahan at kaseksihan. Ang pagkakataong mapanood ang paglangoy ng ganito karaming mga nagagandahang babae ay ang pinakamagandang entertainment na kanilang makukuha sa okasyong ito. Lihim namang nagpadala si Kent ng mensahe gamit ang kanyang cellphone nang hindi napapansin ng kahit na sino. Nang maisend nito ang mensahe, isang binata mula sa pamilya Hawk ang tahimik na sumisid sa tubig hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Hayaan ninyong ako ang maging judge ng kompetisyong ito. Lahat ng kalahok. Maghanda na kayo sa starting line, nakangiting sinabi ni Edward. Kasabay nito ang pagbibigay niya kay Kent ng thumbs up bilang moral support. Sandaling manalo ang kanyang anak sa kompetisyong ito, siguradong makakatanggap sila ng $4 billion. Confident siya sa bilis ng kanyang anak dahil bata pa lang ito nang magsimula itong mag-training sa paglangoy. Habang ang magiging magugang naman niyang si Megan ay ang hepe ng kriminal investigation team ng Donghai Police Department, kaya siguradong mahusay din ito sa paglangoy. Kaya siguradong mananalo ang dalawang ito sa kompetisyon. Sa kabilang banda, ninenerbiyos na tumayo si Lily sa tabi ni Daryl, "Hay, hindi ako magaling lumangoy." Mumiti naman si Daryl at sinabing, "Huwag kang mag-alala, nandito ako." Dito na nawala ang bigat sa loob ni Lily matapos makita ang confident na mukha ni Daryl at mumiti na lamang sa kanyang asawa. Itinaas ni Edward ang hawak niyang mikropono at sinabing, "Simulan na ang karera." Splash! Agad na dumive ang 10 mga kalahok sa tubig at mabilis na lumangoy papunta sa maliit na isla. "Dali! Bilisan niyo pa! Dalian ninyo!" Nasabik ang lahat na nagsimulang mag-cheer sa kani-kanilang mga pambato. Napuno ng sigla ang paligid dahil sa bilyon-bilyong pusta sa karerang ito. "Kayang-kaya mo iyan, Lily. Napakaganda di. Napakaganda nila. Napaka-attractive ng mga Diyosang iyan." Tumitig ang lahat ng lalaki sa pampang sa mga lumalangway na sina Yvonne, Lily at Megan. Dahil hindi sila nagdala ng kani-kanilang mga swimsuit, lumangoy ang mga ito gamit ang mga suot nilang damit. Basang-basa na ang mga ito kaya agad na bumakat sa basa nilang damit ang nagagandahan nilang mga katawan. Napaka-perpekto ng mga hubog ng kanilang mga katawan. Napaka-perpekto. Wow, tingnan ninyo. Agad na napunta ang kanilang atensyon sa mga lalaking kalahok sa karera. Ipinakita ni Kent at Sailor ang kani-kanilang mga swimming techniques mula sa breaststrokes hanggang sa mga butterfly strokes. Namangha ang lahat sa galing ng mga ito sa paglangoy. Si Daryl lamang ang nag-iisang lumangoy gamit ang pinakatradisyonal na doggy style stroke. Nagmukha itong awkward pero naging mabilis ang kanyang paglangoy. Si Daryl ang ikalawang anak ng pamilya Darby. Kaya tatanggap din sana ito ng professional swimming lessons gaya ni Kent at Sailor. Pero hindi siya nagkaroon ng interes sa paglangoy kaya itinuon niya ang libre niyang oras sa martial arts at pagre-research ng mga antikes. Mula noong itakwil siya ng kanyang pamilya, matagal-tagal na nanatili si Daryl sa puder ng Family Lindon kaya nagawa niyang matutong lumangoy ng mag-isa. Ito ang naging dahilan ng mga awkward strokes na kanyang ginagawa sa mga sandaling ito. Haha, tingnan ninyo ang manugang ng mga Lindon. Nagagawa niya pa ring lumangoy gamit ang doggy style. Doggy style nga ang ginagawa niya. Nakakatawa. Dito na nagsimulang tumawa ang ilan sa mga babae. Galit na napakagat sa kanyang labi si Lily nang marinig niya ang tawanan sa pampang. At nang makita niya ang estilo ni Daryl sa paglangoy, agad din niyang naramdaman na weird ang ginagawang ito ni Daryl. Mahahalata namang hindi pa nakakatanggap si Daryl ng kahit anong professional swimming lessons noon, pero naging confident siya kanina noong kausapin niya si Lily. Kahit hindi siya naging mabagal, siguradong hindi sapat ang kanyang bilis para manalo sa karerang ito. At ang sinumang matatalo sa karerang ito ay siguradong mawawalan ng $1 billion. Maniniwala pa kaya si Lily dito?
$1 bilyong ang nakataya sa karerang ito. At sa sandaling matalo sila, siguradong kakailanganin ang pamilya Lindon na maglabas ng $1 bilyong. Ano na ang mangyayari sa pagkakataong iyon? Siguradong matatanggal na rin siya sa posisyon bilang lider ng kanilang pamilya. Habang iniisip ang mga bagay na ito, agad na nag-alala si Lily. Sinubukan niya ang lahat para mapabilis ang kanyang paglangoy. Pero magiging imposible na maging para sa kanya na manalo rito. Nang bigla siyang makarinig ng ilang mga sigaw. Ano ang isang iyon? Naku po, pating ba iyan? Bakit nagkaroon ng kulay gray palikpik sa parting? Ito ng tubig. Pating! Pating! Bumalik na kayo rito. Lumangoy na kayo pabalik. Dito na napatigil sa paglangoy ang 10 mga kalahok na abala sa paglangoy. Papunta sa maliit na isla nang marinig nila ang komosyon sa pampang bago tumingin. Sa kanilang paligid. Dito na nila nakita ang isang kulay itim na palikpik sa ibabaw ng tubig na may 1-0. Milyang layo mula sa kanila, napakabilis nitong lumalangoy papunta sa kanilang posisyon. Pating! Isa nga itong pating. Dito na nagsimulang sumigaw sina Lily Yvonne at iba pang mga babaeng kalahok sa karera. Maging ang mga lalaki ay nagulat sa nakakatakot na palikpik ng pating sa tubig. Lumangoy na kayo pabalik sa pampang. Ninerbiyos na rito ng husto si Megan. Kahit nagawa na niyang uminom ng godly pill. At maging isang level 1 Master General, hindi pa rin ito sapat para matalo niya. Ang isang pating sa tubig. Nagsimula nang magpanik ang lahat na nagsilangway papunta sa pampang, hindi na nila inisip pa ang tungkol sa karerang ito. Walang sinuman ang mas pipiliing mamatay para lang sa 1 bilyong pusta ng kanilang pamilya. Mabilis na lumangoy ang pating at hindi nagtagal ay nagawa na nitong makalapit sa mga babae. Napapikit na lang sa sobrang pag-alala ang ilang mga tao sa pampang, ayaw na nilang makita pa ang mga susunod na mangyayari. 2 tao lang ang nanatiling kalmado sa mga sandaling ito ay sina Daryl at Kent. Mula sa lugar na kinaroroonan ni Daryl, malinaw niyang nakita na ang pating na ito ay may mga kamay at paa. Kaya siguradong peke lang ito. Hindi rin naintindihan ni Daryl kung bakit naging kalmado sa pagkakataong ito si Kent. Halos maihi na ito sa kanyang pantalon nang mahuli si Kent ng Grandmaster Heaven Cult. Kaya mayroon ng mali sa pagiging kalmado nito ngayon dahil isa siyang duwag. Kaya napaisip si Daryl ng hindi kaya si Kent ang utak sa likod ng peking pating na ito. Hindi nagtagal, naabutan na rin ang pating ang mga babae. Dito na tuluyang nagulat ang mga Diyosang sina Yvonne, Lily at Megan. Tulungan mo kami Daryl, sigaw ni Lily nang hindi na nag-iisip pa. Umiti si Daryl nang malaman niyang si Kent ang may pakana ng peking pating na ito para magkaroon ng pagkakataong maging isang bayani. Kaya hahayaan niyang magpakabayani si Kent sa mga sandaling ito. Hindi na lumangoy papapunta sa mga babae si Daryl nang malaman niya ito. Sa mga sandaling ito, mabilis na lumangoy papalapit si Kent at sinabing, "Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala rito. Malaking pating, ako ang harapin mo." Dito na niya sinugod ang sinasabi nilang pating. Wow! Napakatapang naman niya. Isa talaga siyang tunay na lalaki. Wala siyang kinatatakutan. Dito na nagsimulang humanga ang mga babae sa pampang sa ipinakitang katapangan ni Kent at agad na pumalakpak para rito. Humanga silang lahat sa isang lalaki na walang takot na humarap sa pating na nagbigay ng panganib sa kanilang mga buhay. Nadismaya naman dito si Lily. Paano siya nagawang hindi pansinin ni Daryl sa mga ganitong klase ng pangyayari? Habang ang fiant ng iba ay agad na humarap sa panganib para lang mailigtas sila. Sa mga sandaling ito, lumangoy ang pating papunta kay Megan. Natakot dito si Megan at sumigaw ng, "Kent, tulungan mo ako." Kahit na marami na itong naranasang panganib sa kanyang buhay, isa pa rin itong pating na papalapit sa kanya. Ngumiti rito si Kent. Ito na ang oras para maging isa siyang ibayaning to the rescue. Haha! Gusto niyang ipakita kay Megan kung gaano siya kamanli. Ito rin ang rason kung bakit niya ginawa ang eksenang ito na pag-atake ng isang peking pating.
Naging mabangis ang sinasabi nilang pating at mabilis na lumangway papunta sa mga babae. Pero mukhang hindi nangangagat ang pating na ito. Na-realize na rin ito ni Zayler at Justin kaya agad silang lumapit sa kani-kanilang mga partner para protektahan ang mga ito. Habang sa kabilang banda, lumulutang lang si Daryl sa isang bahagi ng lawa habang pinapanood ang mga ito. Dito na nadismaya ng husto si Lily. Bakit hindi siya nagawang lapitan ni Daryl para protektahan siya sa ganitong klase ng mga sitwasyon? Mukhang na-overestimate niya ata ang kanyang asawa. Kent, dalian mo. Dalik na takot dito si Megan. Bakit nagagawa lang siyang habulin ng pating na ito? Huwag kang mag-alala, Megan. Naririto na ang mapapangasawa mo. Malakas na tawa ni Kent habang lumalangway papunta kay Megan. Dito na niya nilabas ang hawak niyang kutsilyo na kanyang hinananda kanina para sa eksenang ito. Nagmukhang matapang si Kent habang lumalangway palapit kay Megan at yakapin ang baiwang nito. Ginamit niya ang isa niyang kamay na may hawak na kutsilyo at sumigaw. Sa pating ng hayop ka. Paano mo nagawang lumapit sa asawa ko? Tingnan mo itong hawak ko. Mamatay ka na ngayon. Kasabay nito ang mas mahigpit na pagyakap ni Kent kay Megan habang nag-enjoy sa pagyakap nito sa kanya. Walang kaalam-alam si Megan sa mga nangyayari habang niyayakap niya ang liig ni Kent habang nakakaramdam ng pagkaantig sa kanyang puso. Kahit feyant na niya ito, hindi pa rin niya hinahayaan si Kent na hawakan ang anumang parte ng kanyang katawan o humalik sa kanya. Maging ang kanilang pag-holding hands ay limitado lang. Pero sa mga sandaling ito, nagpakita ng napakatinding katapangan si Kent. Mukhang nagkamali siya na husgahan ito at dapat lang itrato ng mas maganda sa susunod. Haha, haha. Natawa si Daryl habang pinapanood ang pag-arte ni Kent na parang wala sa kanyang sarili. Pwedeng-pwede na itong mag-artista. Haha. Walang kaalam-alam ang mga tao sa pampang sa mga nangyayari. Natigilan sila nang makita ang walang takot na pagsugod ni Kent sa sinasabi nilang pating. Humanga. Silang lahat sa ipinakita nitong katapangan. Dahil sa daan-daang mga taong sumama. Sa outing na ito, walang kahit na sino sa kanila ang may kakayahang magpakita ng ganitong katapangan. Dito na sumigaw ang mga tao ng mag-iingat ka, Kent. Isa iyang pating. Confident na itinutok ni Kent ang hawak niyang kutsilyo sa pating at agad na sinaksak ang katawan nito. Bahagya lang nitong tinusok ang balat ng pating habang nagpapakalat ang kanyang kasabwat ng dugo ng baboy mula sa ilalim ng tubig. Wow! Napaka-perpekto ng planong ito. Huminga ng malalim si Kent at umarte na parabang gulat pa rin sa mga nangyari. Niyakap niya ng mahigpit si Megan at pinagpag-ang mga balikat nito. Okay na ang lahat. Nandito lang palagi sa iyong tabiang mapapangasawa mo, Megan. Salamat, Kent. Napakagat na lang sa kanyang labi si Megan at mahinhing sumagot. Dito. Sa mga sandaling iyo, napagtanto na niya kung gaano talaga katapang ang kanyang Fianc. Wow! Nagsisigaw at nagpalakpakan ang lahat matapos makita ang pagtalo ni Kent sa pating. Grabe. Napatay ni Kent ang pating na iyon. Napakatapang talaga ni Kent. Walang tigil na naramdaman ng lahat na isa lang mahinang tao si Kent na may mga bodyguard na nakahandang lumaban para sa kanya, pero napatunayan na hindi siya katulad ng iniisip ng lahat sa kanya. Grabe ang cool nito. Ito dapat ang maging idol sa pagiging isang tunay na lalaki. Tanging isang lalaki lang na kagaya niya ang nararapat na maging asawa ng isang Diyosa. Inenjoy ni Kent ang mga sandaling ito habang niyayakap ng mahigpit si Megan. Kiss! Kiss! Hindi nila sigurado kung sino ang nagsimulang sumigaw nito. Kiss! Kiss! Ito na ang sandaling pinakahihintay ni Kent. Haha, ito na ang sandaling matagal na niyang hinintay. Nahiya si Megan habang tinutulak si Kent palayo habang sinasabing ano ang ginagawa mo. Tinitingnan tayo ngayon ng maraming tao.
Kahit sinisimulan na niyang tanggapin si Kent, nanatili pa rin siyang rational. Paano nila magagawang mag-kiss sa harap ng maraming tao? Ngumiti si Kent at tumango kay Megan, "Huwag ka sanang magalit, Megan. Hindi ko lang mapigilan ang aking sarili." Naramdaman na niya ang pagbubukas ng puso ni Megan para sa kanya, kaya hindi na niya kailangan pang magmadali dahil marami na siyang pagkakataon para gawin ito. Wow, napakagaling talaga nito umarte. Tawa ni Daryl. Para bang nasa loob sila ng isang eksena sa pelikula. Dito na humarap si Daryl kay Lily para lumangoy. "Papalapit dito." "Anong nangyari, Lilybud?" Tanong ni Daryl habang papalapit sa naiinis na si Lily. Natakot kaya siya sa peking pating na iyon? Isip ni Daryl. Nadismaya si Lily at nanlalamig na sumagot ng, "Okay lang ako. Wala ako sa mood kaya huwag kang makipag-usap sa akin." Dito na siya lumangoy papunta sa pampang nang hindi tumitingin kay Daryl. Matapang na hinarap ng fiant ng iba ang pating na nakapagpa-proud sa lahat habang ang kanyang asawa ay masayang nanonood sa isang tabi. Mukhang nagkamali siya sa pag-aakalang nagbagong buhay na si Daryl noong magkaroon na ito ng trabaho. Pero wala pa rin palang nagbabago rito na kahit ano. Hindi na lang sana niya isinama ito sa outing ngayong taon. Natigilan si Daryl sa naging reaksyon ni Lily sa kanya. Ano ba ang biglang nangyari sa kanya? At noong makahabol si Daryl kay Lily para alamin ang nangyayari rito, isa na namang sigaw ang kanilang narinig mula sa mga taong nasa pampang. "May isa pang pating. Buwisit. Mayroon pang isa." Sa ilalim ng pagsigaw at pagyak ng mga tao sa ampang, isang kulay itim na palikpik ang lumabas mula sa tubig hindi kalayuan sa kanila. Pero hindi na natakot dito ang lahat matapos makita ang pagpatay ni Kent sa naunang pating nang walang kahirap-hirap. Kahit ilan pang pating ang lumapit sa mga ito, wala na silang dapat pang ipag-alala. Dahil naririto naman ang bayani nilang si Kent. Kahit malayo-layo pa ang mga kalahok sa pampang, magagawa naman ng mga itong lumangoy sa likod ni Kent para maging ligtas mula sa ikalawang papalapit na pating. "Gawin mo ulit ito, Kuya Kent. Patayin mo na ito." Natigilan si Daryl sa pagsigaw na ito ng mga tao sa pampang. Wow, ilang mga kasabwat pa ang kinuha niya para rito. Isip ni Daryl. Agad na nagulat si Kent matapos makita ang ikalawang pating. Agad itong nagisip ng, "Anong problema? Sinabi ko naman sa batang iyon na magpanggap na pating ng isang beses, bakit nandito na naman siya?" Buwisit. Mayroon ng mali sa pagkakataong ito. Mas naging mabilis at maliksi ang paglangoy na ginawa ng ikalawang pating. Maliban pa ito sa sukat ng ikalawang pating na papalapit sa kanila. Buwisit. Isa na itong totoong pating, isa ng totoong pating. Hayop. Takbo. Dalian ninyong lumagoy sa pampang. Wala sa sariling sigaw ni Kent. Naguluhan naman si Megan na nakaramdam ng pagiging safe sa tabi ni Kent nang makita ang naging reaksyon nito, kaya agad siyang napatanong ng bakit ka nagpapanik sa pagkakataong ito, Kent? Hindi ba't may hawak kang kutsilyo kanina? Tuluyan nang nagpanik sa mga sandaling ito si Kent. Hindi na niya pinansin pa si Megan at mabilis na nagsimula sa paglangoy papunta sa pampang sa abot ng kanyang makakaya. Ano ang ginagawa mo, Kent? Hintayin mo ako. Napakagat na lang sa kanyang labi si Megan nang makita ang pangiiwan na ginawa sa kanya ni Kent. Dali. Dali. Totoo na ang pating na ito. Hindi na ito peking pating. Lumangoy na. Kayo papunta sa pampang. Sumigaw hanggang sa dulo ng kanyang lalamunan si Kent. Habang lumulunok ng tubig sa pagmamadaling lumangoy papunta sa pampang. Ang natatanging gusto niya lang sa mga sandaling ito ay makarating ng buhay sa pampang. Ito lang ang pinakaligtas na paraan na kanyang naiisip dahil ayaw niyang mamatay sa lawang ito. Dahil sa dugong dumikit sa hawak na kutsilyo ni Kent mula sa ginawa niyang eksena. Kanina, agad niyang nakuha ang atensyong ng ikalawang pating na lumangoy ng mabilis papunta sa kanya. Pero kahit nagaano kabilis ang gawin niyang paglangoy, hinding-hindi niya matatalo ang isang tunay na pating. Pakiusap, wag mo akong kainin, wag mo akong kainin.
Umiiyak na sinabi ni Kent. Mahal kong pating, wag mo akong kainin, nagmamakaawa ako'y ayo, malakas na. Isinigaw ni Kent dito na niya napansin na nakukuha ng dugo sa hawak niyang kutsilyo. Ang pating kaya agad niya itong ibinato sa malayo. Agad namang lumanding ang ibinato niyang kutsilyo sa mga babae. Dito na mabilis na lumangoy ang pating papunta kina Lily, Yvonne at Megan. Paano mo nagawa sa akin ito, Ken? Napakagat na lang sa kanyang labi si Megan. Hindi niya inaasahang dadalhin ni Kent sa kanya ang pating na iyon. Narealize na ng lahat sa mga sandaling ito na umaarte lang si Kent kanina at isa lang iyong peking pating, pero ang pating na lumalangway papalapit sa mga ito ngayon ay isa ng tunay na pating. Tulong! Namutla ang mukha ni Lily habang pinapanood ang pagsugod ng pating papunta sa kanya. Wala na siyang mapagtataguan kaya wala na siyang naramdaman na kahit anong pag-asa na mabuhay mula sa pating na iyon. Wala na. Malapit nang magtapos ang napakaiksi niyang buhay. Napatakip na lang sa kani-kanilang bibig ang lahat sa mga sandaling ito habang ang iba ay nagsisigaw dahil sa eksena na kanilang nasasaksihan. Umanga ng malaki ang pating habang papalapit kay Lily. Hindi ipinikit na lang ng walang pag-asang si Lily ang kanyang mga mata habang naghihintay sa napipinto niyang kamatayan sa bahaging iyon ng lawa. Pero nagulat siya nang hindi siya maabot ng napakalaking bungangang iyon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagulat sa kanyang nakita. Hindi lang si Lily, maging ang mga tao sa pampang ay napapapigil sa kanilang paghinga habang napupuno ng katahimikan ang paligid. Dito na nila nakita ang pagsakay ni Daryl sa likuran ng pating habang hawak-hawak ito sa palikpik, walang tigil niyang pinagsusuntok ang pating na papalapit kay Lily. Ano? Natigilan at hindi makapagsalita ang lahat sa kanilang nakita. Wala ring kahit na anong ingay ang ginawa ng mga ito. Malakas namang nagpumiglas ang pating hanggang sa mahiwa ng isa sa mga matatalas. Nitong ngipin ang braso ni Daryl na nagresulta sa paglabas ng kanyang dugo. Dalian nyo. Sigaw ng dugo ang si Daryl. Pero paano ka? Nanginginig na sinabi ng umiiyak na si Lily. Nagkamali ako, Daryl. Nagkamali ako nang isipin ko na isa kang duwag. Ikaw lang ang nag-iisang tao na magliligtas sa akin. Umalis na kayo rito. Sigaw ni Daryl sa abot ng kanyang makakaya. Alam ni Lily na kinakailangan na niyang umalis at lumayo matapos marinig ang pagsigaw na ito ni Daryl. Ipinagdasal niya ang kaligtasan ng kanyang asawa habang lumalangway papunta sa pampang. Dito na rin nagsimulang lumangway ang ibang mga kalahok papunta sa pampang. Arf! Sigaw ni Daryl. Masyadong naging malakas ang pating na ito kaya agad niya itong nabitawan habang lumalangway papunta sa ibang mga kalahok. Nang makarating na ang lahat sa pampang, tanging si Yvonne na lang ang natira. Kasama ni Daryl at ng pating sa lawa dahil sa mababa nitong stamina. Nangangalahati pa lang ito sa paglangway papunta sa pampang. Natigilan si Yvonne nang makita ang mabilis na paglangway ng pating papunta sa kanya. Dalian mo. Lumangway ka papunta rito. Sigaw ni Daryl. Nagising na sa realidad si Yvonne nang marinig niya ang boses ni Daryl. Dito na. Siya lumangway papunta kay Daryl, pero masyado pa ring mabagal ang ginagawa niyang paglangway. Nag-alala ang lahat ng nasa pampang habang pinapanood ang eksenang ito sa lawa. Gusto na ring tumalo ng mga manliligaw ni Yvonne sa dagat para iligtas ito. Pero walang kahit na sino sa kanila ang kumilos matapos maisip kung gaano kabangis ang pating na ito. Kaya nagsisigaw na lang sila habang itinuturo ang tamang direksyon. Habang nakatayo sa tabi ng lawa. Dalian mong lumangoy, Yvonne. Nasa likuran mo na ang pating. 5 feet na lang ang layo nito sa iyo, dalian mo. At sa wakas ay nagawa ng makalangway ni Daryl papunta sa kanya at agad siyang hinawakan sa kanyang baiwang. Sinubukan niyang magbigay ng kaunting internal energy mula sa kanyang katawan kay Yvonne. Kaya agad na nakaramdam ng lakas ang nahihilong si Yvonne kanina noong magawa siyang hawakan ni Daryl. Dito na siya nagsimulang makaramdam ng security dito. Hayaan mong i-distract ko ang pating habang lumalangway ka papunta sa pampang.
Mahinang sinabi ni Daryl sa kanyang tainga. Dito na nanginig ang buong katawan ni Yvonne. Hindi pa siya nagiging ganito kalapit. Sa isang lalaki mula noong bata pa lang siya. Kaya agad siyang nag-blush habang itinatango ang kanyang ulo. Na nagawang iparamdam sa kanya ni Daryl na ligtas siya sa kamay nito. Mabilis na lumalangway si Yvonne habang pumapasok ang mga bagay na ito sa kanyang isipan. Wala na siyang pakialam sa pagiging nakikitirang manugang nito sa pamilya. Lyndon. Ang gusto na lang niya ay makasama nito para muling maramdaman ang security na kanyang naramdaman kanina. Nang maisip ang mga bagay na iyon, bigla niyang nakita si Lily na nakatayo sa pampang at biglang nag-blush. Paano niya magagawang isipin ang mga bagay na ito? Dito na siya nakaramdam ng hiya sa kanyang sarili. Splash! Sa mga sandaling ito, nakakita silang lahat ng isang napakalaking pagtalsik ng tubig. Malinaw nilang nakita na nasa higit 1.0 talampakan ang haba ng pating na ito. Tumalon ito sa lawa at mumanga ng husto habang papalapit kay Daryl. Buwisit! Napakalaki pala ng isang ito. Mabuti na lang at mabilis akong nakalangoy. Papunta sa pampang. Masayang inisip ni Kent. Kahit na siguradong magagalit sa kanya si Megan matapos niya itong iwan, wala pa ring mas importante sa pagligtas sa sarili niyang buhay. Ito na ang katapusan ni Daryl. Siguradong makakain siya ng pating na iyan. Isip ni Kent. Sa mga sandaling ito, muling tumalon ang pating para kagatin si Daryl. Isang cultivator si Daryl. Kahit na nagagawa niyang lumangoy ng napakabilis, hindi pa rin niya mailagan ang isang pating. Dito na hiniwa ng napakatalim nitong ngipin ang buong braso ni Daryl. Grebe! Sigaw ng mga tao sa pampang habang nagiging pula ang kulay ng lawa sa dami ng dugong kumalat dito. Bago pa man sila nakapag-react, makikitang lumulubog ang ulo ni Daryl kasama ng pating at dito na nanatili sa kalmado nitong itsura ang lawa sa loob ng isang sandali. Oh no, wala na siya. Well, wala namang kahit na sinong nagsabi sa kanya na labanan ito. Iniling ng lahat ang kanilang mga ulo habang tinitingnan ang kulay dugong lawana. Sinundan ng mga ilang paggalaw mula sa pating. Napuno ng kawalan ng awa ang kanilang mga mata na para bang wala silang pakialam sa pagkamatay nito. Minaliit nilang lahat ang nakikitirang manugang na ito na para bang walang kahit na anong halaga ang kanyang buhay. Walang buhay na napaupo si Lily sa buhangin matapos marinig ang boses ng mga tao sa paligid. Papatay na ba talaga siya? Hindi ko siya papayagang mamatay. Hindi. Siya po pwedeng mamatay. Isip ni Lily. Ano bang itinatayo-tayo ninyo riyan? Tulungan niyo siya. Sigaw ni Lily sa mga tao. Mukhang bumigat dito ang mukha ng lahat at walang sinuman sa mga ito ang tumingin. Pabalik kay Lily. Nahihibang na ba siya? Isa itong pating na may 1.0 talampak ang haba. Walang kahit na. Sino ang tatalon sa tubig para tumulong sa kanya? Isa lang naman siyang nakikitirang manugang na may walang kwentang buhay. Mabuti na lang at wala nang kahit na sino pang nasaktan bukod sa kanya. Wala namang nagsabi sa kanya na magpakabayani para iligtas si Lily. Hindi rito sumuko si Lily. Isinuot niya ang kanyang stilettos at naglakad papunta kay William. William, parte ka rin ng pamilya Lyndon. Dapat lang na iligtas mo siya. Hindi niya magagawang humingi ng tulong sa iba, kaya wala na siyang nagawa kundi tumingin kay William dahil ito na lang ang pag-asa niya para matulungan ang kanyang asawa. Nanlalamig na umiti si William at sinabing, nalulungkot ako sa nangyari kay Daryl, pero hindi rin ako magaling sa paglangoy. Kaya maaari rin akong mamatay sa sandaling lumusong ako sa lawa kung titingnan natin ang laki ng pating na iyon. Kahit na nagtunog nag-aalala si William sa kanyang mga sinabi, punong-puno naman ng pagkasabik ang kanyang puso. Tumalikod na lang si Lily at nakaramdam na wala na siyang pag-asa matapos marinig ang mga nanlalamig na sinabi nito. Dito na dinagdag ni William na, kasalanan mo itong lahat, Lily. Ikaw ang may gustong sumali tayo sa karerang iyan. At kung sakaling natalo pa tayo roon,
Siguradong mawawalan tayong lahat ng $1 bilyong. Mabuti na lang at dumating ang pating na iyon. At least ay nagawa pa nating isalba ang ating mga sarili sa pagbabayad $1 bilyong sa kanila. Maganda ang ginawang ito ni Daryl sa ating pamilya. Itinaya niya ang kanyang buhay kapalit ng $1 bilyong. Kaya huwag na huwag mong kakalimutan na namatay siya nang dahil sa iyo. Agad na naiyak si Lily matapos marinig ang mga sinabing ito ni William. Gusto niyang lumaban pero hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Bumalik na sa pagiging kalmado ang tubig sa lawa habang patuloy na kumakalat ang dugo mula sa ilalim nito. Hindi lumutang ang parehong katawan ni Daryl o ng pating. Sa loob ng higit 2 minuto. Walang sinuman ang nakakaalam na kasalukuyang pagod na pagod si Daryl habang nasa ilalim ng tubig. Kasalukuyan pa rin siyang nakikipaglaban sa pating gamit ang natitira niyang lakas. Nasugatan na siya nito ng husto pero nagawa niya ring magbigay ng matinding pinsala sa kalaban niyang pating. Napuno ng napakaraming sugat ang kanyang katawan. Pero mas tumindi ng tumindi ang pagkasabik na nararamdaman ng pating matapos maamoy ang sariwang dugon. Nagmula kay Daryl. Habang nakatingin gamit ang kulay dugo nitong mga mata, muli nitong ibinuka ang kanyang bibig at sumugod papunta kay Daryl. Na naman? Isinara ni Daryl ng husto ang kanyang kamao at iniwas ang kanyang katawan sa pag-ataking iyon. Kasabay nito ang pag-ipon sa natitira niyang enerhiya. Papasok sa energy field ng kanyang katawan. Bang! Mabilis na dumaloy ang tubig na bumalot kay Daryl habang gumagawa ng isang napakalakas na dagundong. Ascension of the Nine Dragons. Pagkatapos ng isang napakalakas na pagangil, umangat ang 9 na mga kulay dugong dragon mula sa pinakailalim na bahagi ng lawa at bumalot kay Daryl. Mamatay ka na! Sigaw ni Daryl. Dito na sinimulang atakihin ng 9 na mga gintong dragon ang pating. Bang! Dito na tumalsik sa iba't ibang bahagi ng lawa ang dambuhalang katawan ng pating at nasugatan ng husto. Dahan-dahang nagpakita ang blood-drinking sword sa kamay ni Daryl habang tinutusok ang katawan ng sugatang pating na naglabas sa karamihan ng natitira nitong dugo sa katawan. Ano ang nangyayari? Bakit napakarami ng dugong nagmula sa ilalim ng lawa? Hindi makita ng kahit na sino sa pampang ang nangyayari sa ilalim ng lawa. Ang tanging nakita lang ng mga ito ay ang mabilis na pagkalat ng mas maraming dugo mula sa ilalim ng lawa. Mukhang kinagat na ng pating hanggang mamatay ang nakikitirang manugang na iyon. Sabi ng isa sa mga tao sa pampang. Dito na umiyak ng malakas si Lily. Hindi pa siya patay. Hindi pa siya patay. Dito na nagpakita sa kanyang isipan ang imahe ni Daryl. 3 taon na rin ang nakalipas mula noong ikasal silang dalawa. At parang eksena sa mga pelikulang nagpakita ang mga imahe ni Daryl sa kanyang isipan. Hindi ka po pwedeng mamatay. Hindi ka po pwedeng mamatay. Mahal pa rin kita. Parang awa mo na, isip ni Lily. Daryl, sigaw ni Lily sa dagat habang malakas na tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi ka po pwedeng mamatay, Daryl. Naririnig mo ba ako? Umahon ka na riyan. Hindi ka po pwedeng mamatay. Bumalik ka na ngayon din. Hindi na nakontrol pa ni Lily ang kanyang mga luha. Tumayo siya sa tabi ng dagat. At walang tigil na umiyak. Hindi ka po pwedeng mamatay. Naririnig mo ba ako? Naririnig mo ba ako? Mas pahina. Nang pahinga ang kanyang pagsigao habang dahan-dahang naubos ang kanyang lakas. Sino nagsabi sa iyong patay na ako? Sa mga sandaling ito, isang boses ang maririnig mula sa malayo. Itinaas ni Lily ang kanyang ulo at nakita ang dahan-dahang pagahon ng ulo ni Daryl sa tubig. Napuno ng dugo ang kanyang katawan habang hawak-hawak ang patay. Napating gamit ang kananyang kamay. Walang kahirap-hirap na hinila ni Daryl. Papunta sa pampang ang patay na pating na may 1.0 talampakang haba. Para sa barbecue mamaya ang isdang ito. Sapat naman na ito para mapakain tayo. Lahat tama? Ngiti ni Daryl.
Kahit na naging mahina ang pagkakasabi ni Daryl, malinaw at malakas na narinig ng lahat ang kanyang mga sinabi. Isang nakabibinging katahimikan. Nang makarating si Daryl sa pampang, hinila niya ang 1-0 talampakang pating sa buhangin. Gulp! Napalunok ng malakas ang isa sa mga taong nakatingin sa kanya. Paano niya nagawa ito? Paano naging posible sa kanya na pumatay ng isang pating? Tiningnan ng ilang daang mga mayayamang sumama sa outing si Daryl. Natigilan at namangha ang bawat isa sa mga ito. Napakagaling! Umiti si Daryl at sinabing, bakit umiiyak ng ganito ang wifey ko? Nag-alala ka? Ba nang husto sa habi mo? Ikaw, durog na durog ang puso ni Lily habang iniisip na hindi na niya ito makikita pang muli. Gusto na lang niyang yakapin ng mahigpit si Daryl nang makita niya itong naglalakad papunta sa pampang. Punong-puno pa rin ang luha ang napakaganda niyang mukha. Hindi niya inaasahang magbibiro pa rin si Daryl matapos niyang tawagin ang kanyang sarili biglang hubby. At tawagin siyang wifey sa harap ng lahat. Nakakahiya. Tigilan mo na iyan, hindi ako nag-aalala ayo. Mahinang sinabi ni Lily habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi na niya tiningnan pabalik si Daryl. Daryl. Lapit ni na Megan at Yvonne sa kanya. Okay ka lang ba? Dahil kay Daryl ay nagawa nilang makarating sa pampang at hindi maging tanghalian. Nang 1-0 talampakang pating na iyon. Nainggit ang lahat ng mga lalaki sa paligid matapos paligiran si Daryl ng 3 mga nagagandahang babae. Okay lang ako, nakangiting sagot ni Daryl sa 3 mga babae. Abalang-abala si Daryl sa pagtingin kina Lily, Megan at Yvonne. Hindi pa. Nagagawang magpalit ng mga ito, kaya basang-basa pa ang mga suot nilang damit sa tubig na nagpakita sa sexy nilang mga katawan. Ang katawan ni Megan ang pinaka-sexy sa kanilang lahat, masyado itong attractive. Ang katawan naman ni Lily ang may perpektong balance na may attractive at nakamamatay na baiwang. Hindi syempre mawawala rito si Yvonne na nagmukhang elegante maging sa basa niyang suot. Gumaan ang kanyang loob matapos mapaligiran ng 3 mga babae, haha. Sa mga sandaling ito, isang binata ang naglakad palapit sa kanila habang tumatawa. At tumitingin ng buong respeto kay Daryl. Haha, napakalakas mo nga talaga. Nagawa mong labanan ang ganito kalaking pating. Siguradong walang katuturan ang pagtawag nila sa iyo ng walang kwenta. Para sa akin, kalokohan lang ang bagay na iyon. Walang takot itong nagsalita ng walang pakialam sa mararamdaman ng iba. Ang tinutukoy niya rito ay walang iba kundi sina Kent, William at ang iba pang mga anak mayaman na nangutya sa kanya. Pangkaraniwang gumaganti na ngayon ng pangungutya si Kent pero naging masama lang ang mukha ng mga ito habang nananatiling tahimik sa kanilang mga kinatatayuan. Sino nang aba ang lalaking ito? Ang binatang ito ay walang iba kundi si Doc Sanders mula sa pamilya Sanders. Isang malaking pamilya ang pamilya Sanders. Ang negosyo ng kanyang pamilya ay wala sa trade industry kundi nasa madilim na bahagi ng Donghai City. Maraming taon na ang nakalilipas mula noong makarating ang lolo ni Doc sa pier ng Donghai City kung saan nagsimula siyang yumaman gamit ang kanyang mga kamao. At pagkalipas ng ilang dosenang taon, nagmamayari na ang pamilya Sanders ng napakaraming bar at lihi sa buong Donghai City. Kahit na sino ay nakakaramdam ng takot sa sandaling mabanggit ang pangalan ng pamilya Sanders. Nitong mga nakaraang taon, kahit na ang nakatatandang si A.E. Sanders pa rin ang nagpapakita bilang taong namamahala sa negosyo ng kanilang pamilya, sa totoo lang. Otoridad nito ay nagawa na niyang maipasa kay Dax. Kaya kahit na masyado pang bata si Dax ay nagawa na niyang magkaroon ng napakataas nakatayuan sa madilim na bahagi ng Donghai City. Maging sina Brandon at Abby ay babati kay Dax na parang sarili nilang kapatid kahit na hindi pa nagagawang makita ng mga ito. Dahil sa naging kasaysaysan ng mga negosyong hawak ng pamilya Sanders sa madilim na bahagi ng Donghai City, mahilig si Dax na makipagkaibigan sa kahit na sino. Wala siyang pakialam kung mayaman ka man o hindi. Ang nag-iisang bagay na kanyang
Tinitingnan ay ang katapatan ng isang tao. Sinasamba ng kanyang pamilya ang war. Saint na si Guanyu na nagpapahalaga sa katapatan pagdating sa anumang aspeto ng kanyang buhay. Minaliit si Daryl ng lahat pero nagawa pa rin niyang tumayo at mag-isang labanan. Ang pating na iyon. Dahil dito ay nagawa niyang ma-impress si Dax dahil sa ipinakita niyang katapangan. Ang pamilya Sanders ay ang pamilyang may pinakamataas na katayuang umattend sa outing na ito. Gusto ng lahat na makipagkaibigan sa kanila at wala ring kahit na sino ang magtatangkang bastusin ang pamilyang ito. Hindi nakilala ni Daryl si Dax habang nakangiting sumasagot ng sinuwerte lang. Ako kaya ko nagawang patayin ang pating na ito. Dito na umabante si Dax at sinabing na-impress ako sa ginawa mong ito, kapatid na Daryl. Ako nga pala si Dax Sanders. Mas maigi kung magiging magkaibigan tayo. Sa totoo lang, sa 3 taon nilang pagsasama ni Lily, ito ang unang beses na may taong lumapit at hindi nang maliit kay Daryl. Ngumiti naman si Daryl at nakipagkamay kay Dax. Dito na nakita ni Daryl ang napakaraming peklat sa braso ni Dax. Nakakatakot ang tanawing ito. Ano ba ang ginagawa ni Dax sa ganito kabata niyang edad? Paano siya nagkaroon ng ganito karaming peklat? Nanlalamig na umiti si Kent habang pinapanood na makipagkamay sa isa't isa ang dalawa.